Pero since summer, Marami yan, Dok. lagi nila sasabi, bakit natataon yung circumcision sa summer? Because tama si Ian, no classes. And ilan months na ba yung summer ngayon? Kasi matagal na. Usually parang 2 months, 2 months. Oh, so the 1.5 to next 2 2. months, pwedeng ilaan yung panahon na yan para sa manhood ng ating mga adolescent male child. O yung mga gusto at pwede namang gawin yan. Yung tanong mo kanina, Joshua, ano ang paghahanda? Number one, siyempre yung edad. Oo nga, Dok, Kailangan no? prepared ka. Dok, ano po yung age na? Oo, May diba? limit. Usually Meron bang kasi- limit, Dok? Hindi 31 Sabi ko nga, pwede may ba? ginawa ako, elderly Okay na lang. senior. Oh, yes. Okay lang. oo. Pwedeng ano. Pero ang nagsisimula tayo sa adolescence. When you say Okay. adolescence, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. Yun ang sinasabi nila kasi pag na-circumcise ka, minsan tumatangkad kasi that is the development din of the child, no? So in time na nagkakataon na tumatangkad, hindi ibig sabihin na Hindi dahil na-circumcise ka, ay, tumangkad ka na, baka yun ang maging impression. Ay, ayun, Dok, during puberty na sinasabi. Yes, exactly. Galing-galing. Very O, good. ngayon, anong preparation? Number one, una, kailangan alam. Alam ng parents na what is circumcision, what is involved. okay. Second, alam ng child, the male child, of course. Hindi mo pwedeng ibit-bit yung Bigla na lang, yung bata, o sige, dito ka na, magpa-circumcise ka. Hindi niya alam. Kasi you have to be prepared. Yun. Prepared. Second, kailangan examinin, pre-examination. Okay. Tinitingnan mo na kailangan kasi yung foreskin, which is the excess skin, kailangan nare-retract na backwards. Na-expose na yung glans penis ng male Okay. organ. Oo, kasi pag hindi, phimotic, tawag doon, Phimotic. baka masakit because you have to retract it, no? When you say the foreskin, yun ang balat na excess na ginagamit natin o doon tayo magkakaroon ng Okay. incision and the procedure. Okay? Third, syempre kailangan pipili ka kung saan mo gagawin yung yung circumcision. Saan? Pag provincial, 'di ba, Okay. usually Okay. mga pokpok, 'di ba? nga, Dok. Ginagawa pa rin yun hanggang ngayon, Dok? I think Meron so. pa rin. Oo, yung papakainin ka Bayabas. ng Bayabas, daon ng bayabas. tapos yung mo. Pero mahirap yan kasi there's a lot of risk, lalo na pag hindi experto ang gumawa. Ang sinasabi kong pangatlo, you have to look for a clinic kasi marami sa panahon nito mga medical mission. Yes, No? Yung medical mission, kailangan mga doktor ang gumagawa. Surgically accredited or the Department of Health. Yun. Hindi anong mission lang yan. Kaya nga. Oo. Kasi may iba kasi pumunta ng clinic, Talaga? tapos papasok, because sasabihin, ay, libre or mura lang. No, those are scary. Okay, Diba? Mga okay. scary yan. Oh. Ingat tayo. Tapos fourth, yung dapat natin tandaan before your question is yung post-op care. Anong gagawin natin Oo nga naman. Paano Okay. after, no, hindi naman yung circumcision lang, paano mo rin ipapagalingin yung sugat? Yes. Pero Dok, ano ba yung mga pros and cons? Kasi yung iba parang hindi sold sa idea na, ba't ba kailangan pa magpa-circumcise? Meron ba siyang mga, alam natin yung mga pros, pero meron ba siyang mga downsides? Parang, Okay, actually, pag ako, being a doctor, it's all for hygienic and health, that purpose. May ibang culture natin, hindi naman need ng circumcision, Yes. especially in the Middle East and some other neighbors natin, di ba? They don't advocate that. Yeah. But sa ating bansa kasi, culture natin talaga, the spring of life of a male child, sabi nga niya, puberty, di ba? So, ginagawa yan, di ba? Minsan nga, nagiging discrimination na pag Totoo. hindi ka na-circumcised, di ba, sa klase, Aasarin let's say, ka. umakyat na ka na yung level ng, ng grade mo, mabubuli ka, di ka pa- ikaw na lang nahuhuli. Ang hirap, di ba? Oo. So, in that sense, nagkakaroon tayo ng stigma sometimes yung child with regards to the circumcision date. Pero ang date naman, wala naman tayong sinasabi na kailangan by 11 or 12 or 13, okay. gano'n. Basta ready na, alam na, maayos na,
pwede na tayo magpa-circumcise. Oh, pero- Any time of the day, even without the summer months. Kaya na, Dok, nabanggit nyo may mga risk din pala kapag hindi circumcised. Yes. Ano po ba yung mga yun? Una-una, kailangan, sabi ko nga, kailangan eksperto ang gumagawa at maalam. Okay. Because you have to know the male anatomy is, kahit na ganyan lang yan, may mga ugat yan, mga vascular branches. di basta Kasi ano pag lang. hindi mo alam, baka pag na-incise mo yung skin, baka ma-resect mo yung blood vessels, Ala. duduguin ka. Bleed din. And we have news na, 'di ba? They bleed to death, 'di ba? Dahil doon? Oo, Pwede dahil pala. doon. Kasi hindi doktor ang gumawa, 'di ba? So strangely but lagi natin sinasabi, we have to be very careful. Even though sabihin natin it's a minor categories procedure, but of course we have to be very careful. And second, yung sinasabi na post-op complication. Lagi na sinasabi, post-op care is very important. Lalanggasin mo, hugasan mo, inom ka antibiotic. Pag after 1 week, kailangan healed na yan. More or less healed. Pag hindi pa, nangangamatis pa, nagkakanana, may discharge, magpatingin. Balik Oo, na. kasi may iba kasi, pag nangangamatis, puputok-putokin pa nila. Ala, Oh, no, don't do that. You get infection, no? Okay. And correcting it and going into another bouts of surgery is difficult. Okay. Yun yung natin. So yun ang mga lang. Pero basically, we do it because of health and hygiene. Because yung white substance, pag hindi pa na-circumcise, yung smegma, di ba? Pag long run, pag matagal na, pag hindi ka masyado hygienic, it can create penile cancer. Yun ang worst case, Dok. Pwedeng Worst case maging scenario. Dok, may ano ba yun? May odor? Parang may amoy ba siya kapag Pag hindi na-circumcise, yung mga ganong build-up? smegma, yes, oo. Lalo na pag pwede siya pwede siyang maging site of infection. Oh, di ba? Ang daming risk. Kaya nga, din pag hindi ka talaga. na-circumcise, kailangan malinis ka. May iba kasi, tinatanong ninyo kanina before, pumunta kayo ng clinic sa akin, di ba? Hindi ka na-circumcise, hindi ka pa hygienic, hindi mo po. pa alam paano lilinisin yung male organ mo. Di ba? That's totally wrong. Dok, curious ako, sa mga yung mga babies pa lang na tinutuli na sila, is it advisable po ba? Okay lang po ba? May mga pros? Ako this is me. I like being circumcised that my patients, puberty or adolescents. May iba kasi pinapa-circumcise ng mga bata. Okay naman yan because that's the family tradition nila. Yung culture na parang iba kasi parents sabi, oo kasi yung father ko, yung lolo, yung mga pinsan ko sinicircumcise na para hindi maramdaman daw ng child yung pain. But ang akin kasi minsan kasi we have the congenital anomalies of the male organ. Kasi minsan meron yung napag-usapan na natin before, yung may butas, hypospadia or epispadia. Yung butas yung tract ng Kasi yung pag tinanggal mo na yung skin sa bata, hindi mo na magagamit yung balat. Pero pag medyo adolescence ka, 'di ba? Minsan magmamature yung skin. You can use the skin as a grafting medium. 'Di ba? Pang yun. Kasi pag wala na, pag bata, hindi mo na magagamit yun kasi tinanggal mo na. And there is a wrong notion that when you circumcise a child early, hindi na siya mag-grow. Depende Kasi pa rin. ngayon kayo ng paniniwala na kapag katinuli lang, tsaka lang tatanggal. Yes, oo. Mag-grow pa rin Oo yan. naman. Pero Dok, ano po ba yung mga red flags na dapat bantayan kapag post-op nga na after ng circumcision? Ano yung mga dapat nilang bantayan sa sa mga after, yung kumbaga care for Yes. Number one, wag i-traumatize. Pag natuli ka, siguro mag-rest ka. Huwag namang ipagyabang. Naglalakad sa kalsada. Natuli ako. Tapos, nagbabasketball. Pag natamaan yan, ako, mangangamatis yan. You get infection, no? So, when you say aftercare in the next, hopefully 1 week, diyan ka muna sa bahay, maglakad-lakad ka.
na nakapadatyong ka, Yun nakapalda nga, Dok, ka, no? pajama, Parang everything, usually yung ginagawa, parang Di ba nakapalda. ang saya? Oo. Pero Kaya, advisable pala talaga na loose clothing talaga yung... oo, parang hindi masikip. You let it heal, no? Lalo na pag sa indoor ka na, sa bahay ka naman, pwede namang expose yan di ba? When you go out, you can put a white gauze to cover it. Oo. Yun lang naman. Tapos, kung feeling mo 1 week hindi pa siya gumagaling, it should dry up kasi linalanggas mo yan di ba? Linalanggas. Hindi pa nakikita po. Tapos kung if ever may inflammation o namamaga, ang pagmamanas kasi ng nung sa ari, yung yung incision line, it takes a while, 2 days, wala na yon. Pero pag 1 week ganyan, palaki ng palaki, that's inflammation. So may infection yan. You have to seek guidance from a expert. Di ba? Lagi ko kanina sinabanggit to. Huwag puputukin ha. Kasi parang feeling mo parang boil. Pok! Kaya nga. You get into nako. Mas lalala. Pero Dok, yung mga pag-maintain naman ng gasa nga, kasi yung iba baka mamaya hindi pinapalitan yung gasa. Gaano po ba kadalas at paano po yung paglilinis? Every day. Every day papalitan yun? Every day. Okay. Kasi pag hindi mo naman lilinis siya, didikit yung gasa Kaya dun sa nga area. Di ba masakit? Natutuyo Oo, matutuyo yun. So, you clean it with betadine or antiseptic. Wag na hydrogen peroxide, mahapdi yun di ba? Gusto mo pa magbula-bula. Oo, di ba? Matorture. And kung ang mother mo ay nahihiya, let the father do the cleaning. Oo. Hindi, kasi usually yung bata naman will ask the parents or any guardian. Tsaka pag sinilip yan kasi baka sabihin ng mother, uy, pag sinilip ko lalaki. No. Hindi totoo yun. May mga kamatis, May mga ganun. The word kamatis, hindi yan. Yan, mga kamatis. di ba? Pero Dok, may mga totoo ba naman na nangyayari yung sinasabing failed circumcision? Bumabalik, May mga ganun bang sitwasyon na parang nag-fail tayo sa... Yes, because you did not examine it properly. Anong nagiging problem? Anong ibig sabihin? Hindi pa retracted yung foreskin, napilit ang pag-surgery, maliit pa yung male organ, tapos may phimosis, may infection, kasi usually may infection kaya nagsi-circumcise. Tapos number 3, hindi sa expert mo pinagawa na na injure mo yung blood vessel. Nako, that is the most problematic thing. Okay, you have to remember that you can have a redone, hindi reban na mauulit pag hindi maayos ang circumcision. Dok, naalala ko may kaklase ako before na after niya magpatuli, nag-basketball. Ang nangyari, natanggal yung tahi ng kalahati ng pagkakatahi. So yun, niredan ulit siya. Bumukas kasi yung sugat. Dok. Diba? Kaya nga, given the fact na na-circumcise ka, 1 week is sufficient enough for Pahinga healing muna. and wag naman mamadali. Diba? There's nothing to be Tama. quick about. Dok, sa mga klase naman ng circumcisions, kasi maraming klase, iba't iba Naalala ko dati, nung dapat mag-circumcise ako, may mga options ng laser, may mga options kung ano-ano. Ano po ba yung advisable? Or ano po ba yung mga options? At ano yung May advisable? dorsal slit, yung simple lang. Yung mga May cut-cut, Doc, coronal, yung coronal, tatanggalin mo konti yung skin. May modified, tatanggalin mo skin tapos i-incise mo, di ba? Okay. Meron sinasabi sila, linelaser. Yes. Pero cautery lang yan para okay. mawala yung dugo. Pareho lang yan. But basically, what we still do is, lalo na mga medical mission, tinatahi. You do a suture for no? But in any way, pare-pareho lang naman ang benefit niyan. Dapat ma-expose lang yung glans penis, yung ulo ng ari. That's the basic, no? Oo. Now, ngayon kasi ina-advocate na hopefully matira yung skin because the skin has nerve and blood vessels which can be used later on for fertility and reproductive aspect. Purpose pa rin May siya. purpose pa rin. Hindi yung tatanggalin na lang, sayang. Hindi, sayang. Iba't ibang procedure. Pero Doc, sa mga, syempre sa mga boys dyan na perfect na yung age nila Mga or ready parents na, na sa mga balak parents nilang, din na gustong magpatuli ang kanilang mga anak, saan po ba sila pwedeng pumunta? Siyempre sa mga legit na mga, kunyari, mga program ngayon, lalo na sa inyong LGU,
Pag may mga summer tuli, mga ganon, pwede yon. Basta legit Department of Health. doctor. Tapos kung sa hospital, pwede naman, they can have avail, of course. May mga package, may mga promo, ganun yun. Basta legitimate ang gumagawa, okay yan. Basta surgeon. Hindi naman kailangan urologist, doc, no? No Kailangan naman. surgeon talaga. Kung gusto mo medyo maano ka, okay, gusto mo urologist, di walang problema. Ako, pwede naman. Maraming salamat po, Dr. Joseph Lee. Naku, marami naman matutunan yung mga parents natin. Dapat i-consider nila kung sasailalim sa procedure na ito, yung mga chikiting natin. Kaya sana, natandaan nyo po yung mga shinare ni Doc, mga kasambahay. Kasi dapat, healthy tayo at ang ating mga anak. That's right!